Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ang ikalawang araw, yung hunger strike or hunger protest ni Dr. Badoy at Ka Eric. Nakikita ko ito is medyo mahaba-habang labanan ito. Patigasan ng will and determination, puso't damdamin. Sinong mag-give up? Kongreso ba na nagpakulong at i-release na nila itong dalawang inmates nila, or bibigay itong si Dr. Badoy Ka Eric at ihinto ang kanilang hunger strike. Okay, sa nakikita ko, in the long run, mas pabor kay Ka Eric at Dr. Badoy yung matagal silang maikulong. Lalo na kung makayanan nila yung hunger strike nila na dapat may tubig. Panalo, kung kanino ang huling halakhak, to me, ang huling halakhak ang taong bayan, dahil itong Dr. Badoy and Ka Eric ngayon, sila yung bagong bayani sa press freedom. Ito, may nagpadala sa akin ng post by Ado Paglinawan. Mga bagong bayani ng freedom of speech at press freedom, kinulong ng mga congressman. Ito ang iboboto ko para sa senador 2025. Ano? Nung last election, I think kumandidatos yung party list ni Ka Eric. Kailang kinapos. Ngayon, with this media publicity, lalo na kung magtagal, sigurado, ako, ikakampanya ko. Itong tatakbo sila sa pagiging party list. Maganda, party list. Anong bang party list? I-represent nila yung sektor ng mga biktima ng NPA, something like that. Mananalo ito. I don't know sa pagiging senador. Basta ako, gusto ko tatakbo. I think may party list na si Ka Eric. Maintain lang yung party list na yun. Kakandidato ulit. Ang mga nominee nilang Ka Eric, Doc Badoy, siguradong mananalo. Kaya sa labanang Tamba and versus Eric Badoy, with our support, of course, tayong mga freedom-loving citizens, mga DDS, ang huling halakhak, Dr. Badoy and Ka Eric. Ipagdasal po natin sila, yung tibay ng loob, damdamin, physical, spiritual na rin, para makatagal sila sa labanang ito. And in the end, ang kalayaan, ang demokrasya, lalo na sa pamamahayag, freedom of speech, freedom of expression, is mananaig sa ating bayan. Okay, pakinggan natin itong programa ni Attorney Rocky sa SMNI. Ipinaliwanag nila na klarong nilabag ng Kongreso ang karapatan ni Doc Badoy at Ka Eric. Siyempre, attorney, ang taong bayan ngayon ay parang nakikita na nila at this early stage yung mga dynamics possible sa 2028. Ano? Tingnan mo, sir. Well, siyempre, lahat naman yan nagsimula dahil sa politika. No? Pero ngayon, nakikita nila na para bumabalik tayo sa mga araw ng martial law na napapasara ang mga media outlets, na napapakulong ang mga periodista at mga mamamahayan, at para bagang pag ikaw'y pumula, ikaw ay paparusahan na paglabag po doon sa garantiya ng ating Bill of Rights na wala pong parusa na dapat ipataw kapag ginamit mo ang karapatan ng malayang pananalita, at wala rin dapat pagbawal sa malayang pananalita na nalabag po dito sa kaso ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. Tignan natin ang susunod ng mga kabanata. Ano bang proseso nun, Attorney Harry, sa committee level, di ba? Pag ma-adapt yung committee report. Hindi ko naman pinakikialaman yan. Ang importante yung pagdulog dating sa hukuman. Ang proseso ron, isa po sa talagang pinabibilis sa pagdinig ng hukuman
At meron din pong original jurisdiction ng Korte Suprema ay sa mga petition for habeas corpus na nagsasabi na walang legal na dahilan ang pagdedetene sa isang tao. At dito naman po malinaw, nagkaroon po ng pagdetena na isang paglabag sa SOTO law dahil pinipilit nga di umano na pangalanan ng source at hindi lang po yan. Nagkaroon din po ng denial of due process dahil hindi po talaga sila nadinig. Diretso na silang isinight in contempt sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay po pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng po pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gana aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka-Eric at saka si Loren Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga nagpataw noon or lahat ng mga present doon, kasi pagbobotohan din yan, di ba? Kumbaga, collective ba yung possible na kakarating? Well, alam niyo po, although ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso, pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan, dalabag sa karapatang pantao, meron din po yang pananagutan. Halimbawa naman, kasi pwedeng irason na iba, yung pantay lang yung kapangyarihan ng legislative and dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung irarason na? Pantay-pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng hudikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka-Eric, yan po ang pinakabataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng ng legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ng ating saligang batas, tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam nyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng hudikatura, bigyan ng interpretasyon ng batas at hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Meron ka rin nabanggit parang dalawang kaso na may kaugnayan din dito. Yung isa, yung sa Farmally, tsaka yung sa pag-iimbestiga, tama ba? Opo, well, ito po yung kaso na kailan lang nadesisyonan, no? Na kung saan ipinagbawal ni dating Presidente Duterte yung pagharap na ng mga testigo dyan sa investigasyon ng Farmally. Ang nagdemanda pa noon ay ang Senado at ang sabi ng Korte Suprema, premature yan dahil nga hindi mo naman sinunod pati yung sarili mong rules na dapat unang-una malinaw kung anong iniimbestiga at dapat bibigyan ng pagkakataon talaga na masagot yung mga tanong na merong kinalaman sa batas na binubuo in connection with a investigation in aid of legislation. Kasi lahat naman po investigasyon ng Kongreso, hindi naman po yan para magpataw ng parusa kung merong mga nalabag na batas, kung hindi para po sa mga binubuong mga legislatura, mga batas na binubuo ng Kongreso. At attorney, doon sa naging pasya kahapon dahil sa motion, ang first motion may nag-move na ipasite in contempt. As ang second motion, batay doon sa narinig ko kahapon, magpapasya sila kung gaano kahaba at kung saan i-detain. May narinig ko kahapon, Attorney Harry, na hindi sa House, pero hindi siya congressman, na parang staff lang yata na nagsasabi na bulong-bulong doon na sa CTJ natin ipakulong para magtanda, parang ganon. Possible ba yun, sir? Or sa House of Representatives na premises lang talaga pag na-cite in contempt ka? Well, I think hayaan natin hukuman na magdesisyon dyan. Kasi bagamat may kapangyarihan sila magpakulong by way of contempt, tanging Korte Suprema pa lamang ang ating hukuman na makapagsabi kung tama ba yung ginawa nila. So bago sila mag-isip kung saan ipakukulong, tignan muna natin kung sasang-ayunan sila ng ating hukuman. Mananatili sila hanggat hindi na-adapt ang committee report ng Committee on Legislative Franchises. Pero
Attorney Harry, marami rin ang nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit nagkaroon ng undue haste. May mga nagtatanong dito doon sa pagdinig na last week lang, the privilege speech, tapos agad-agad na refer sa committee, hindi pa raw tapos yung session, tapos makalawa, may hearing na agad. Well, Paano po yun? patakaran po talaga yan eh. At yan po talaga ang kultura sa House. Protektahan ang speaker. Ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker, ang speaker naman tikom ang bibig. O bakit mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker, yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun ang irony of it all. No? Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po yung naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa yung pangtao ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyektong maiuwi nila sa kanilang mga distrito. Attorney, naisip ko lang din kasi 'di ba pinaplano nila, gusto nila na himukin yung ICC or himukin ang ating pamahalaan na makipag-ugnayan nga sa ICC pagdating sa war on drugs. Naisip ko sila nag-iimbestiga na parang korte na rin. Lagi nilang sinasabi in aid of legislation, pero di silang kapangyarihan mag-investigate, mag-subpoena. Bakit hindi nila ginawa yun? So kumbaga, dahil ina-exercise nila yun, gumagana yung ating sistema. At di ba sinasabi na kaya lang tayo aasa sa ICC pag na talaga, kumbaga hindi na gumagana ang ating sistema sa ating bansa. Well, malinaw naman yan doon sa tratado na naging bahagi tayo panandalian. No? Pero ang importante ay unang-una, bago labagin ang karapatang pantao, dapat madinig at talagang malinaw po na hindi binigyan ng pagkakataon na madinig si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Pangalawa, yung usaping ICC na yan, tapos na po yan eh. Kasi wala naman pong batas o tratado na nagpipilit sa kahit anong bansa na manatili bilang miyembro ng ICC. At nakasaad naman po sa Rome Statute mismo na ang pagiging epektibo ng pagbibitiw sa ICC ay 1 taon mula dun sa araw kung saan nag-deposit ng instrument of withdrawal. At yan po yung nangyari noong 2019. Now, totoo po na nakasaad din sa Rome Statute na yung mga bagay-bagay na nasa cognizance na ng hukuman ay hindi maapektuhan kung bibitiw ang isang bansa sa ICC Rome Statute. Pero nagkaroon na po ng desisyon ng ICC mismo doon sa kaso ng Burundi na bumitaw din na yung ibig sabihin ng cognizance ay yung pagpunta ng prosecutor nga sa pre-trial chamber ng hukuman para humingi ng otoridad na magpatuloy sa preliminary investigation. Pagdating po sa kaso ng Pilipinas, ang prosecutor ay humingi ng authority para tumuloy sa PI o preliminary investigation sa 2021 na po. Matapos po, 2 taon na, 2 taon po, matapos naging epektibo ang ating pagbibitiw noong 2018. So too late the hero yung ginawa ng prosecutor at wala po talagang jurisdiction na ang hukuman. Yung sinatawag na hindi sila dapat gamitin ang jurisdiction na yan, kung gumagana ang hukuman, inaamin mo na may jurisdiction ng korte. Paano ba nagkakaroon ng jurisdiction ng korte? Kung sumapi sa Rome Statute ang isang bayan. Pero dahil bumitiw na nga po tayo, wala nang jurisdiction. So dapat nga, hindi na tayo darating dun sa issue na bukas ba ang mga hukuman kasi wala na talaga jurisdiction ng hukuman. Pupunta ka lang dun sa issue kung gumagana ang lokal na hukuman kung merong jurisdiction. Pero sabihin na natin merong jurisdiction, sino naman po nagsasabi na hindi po gumagana ang hukuman ng Pilipinas? Isa nga po tayo sa jurisdiction na nagbigay ng mga desisyon ng Korte Suprema para mabuo po yung International Criminal Court na yan. Attorney, yung epekto nitong pagdinig na ito, kasi common practice din ito sa iba pang media company, tingin mo may chilling effect ito? So, kumbaga parang halimbawa sa mga probinsya, marami tayong mas grabe pa nga ang banatan sa mga probinsya, no? Yung pagdating diyan sa mga komentaryo, may mga media entity rin na may iniingatan yung kanilang mga sources, pero pwede palang pilitin at kung hindi mo sasabihin ay pakukontem ka kagad. Well, talaga pong may chilling effect yan. Pero iba ang mga mamamahayag sa Pilipinas, lalo mong takutin, lalong lalaban. Kaya nga po, may mga media killings na nangyayari dahil hindi mo pwedeng supilin ang mga mamamahayag dito. Naalala ko yung isa kong paboritong kliyente na si Jake Makasait ng Malaya. Talagang sabi niya, kahit anong libel isang panila, isusuot ko parang medalya yung libel na yan dahil hindi ako magpapatakot kahit kanino
dahil kung ikay periodista, dapat lang manindigan para sa kalayaan dahil kung wala pong mga kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, wala pong public opinion na magbabantay sa gobyerno.